Alam, pinag-uusapan kasi yung usok eh. Usok? Yung pinagmulan ng usok, dapat yun ang dapat na siya sa atin. Dapat yun ang pag-usapan. 350 or so, mga 400 ang average na pinagbigyan po ng confidential funds ay hindi po tinawag ng House of Representatives. Yeah. Hello, welcome back po sa Pilinpo TV. Ilang araw din po tayo hindi nakapag-upload dahil nagka-problema po tayo sa lalamunan. Nagkaroon po tayo ng tonsillitis. Kaya ito, naka-recover naman na. So, tuloy ho tayo. Once again, ang ating background ay Coron Island sa Palawan. Suportahan po natin ang ating local tourism. So, bukas ho ay iba na yung ating background kasi every month natin i-promote yung iba ng mga tourist destination sa Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin itong pasabog po ni Kong Marcoleta. Kung saan nalaman niya kung ilan ba talaga ang nabigyan ng confidential funds at kung sino-sino yung mga yon. At bakit si VP Sara lang ang iniimbestigahan. Ito yung gusto niyang i-point out sa mga nakaraang pagdinig ng Quadcom pero dinidisrupt siya ni Paduano at ni Fernandez. Ayaw nilang ipaalam na ganun pala karami ang nabigyan ng confidential funds. Pero bakit isa lang ang pinag-iinitan? Okay, sige po, panoorin natin. Punta na tayo, Nelson, doon sa may pangunahing paksa na ating tatalakayin. Kasi ngayon po maghapon, ang halos lahat po ng mga mamamahayag, print, broadcast, maging ng social media ay napatuon ng atensyon sa pangalawang Pangulo, Vice President Inday Sara. Bagamat, Nelson, di ba, hindi naman siya nakita ng mukhaan eh. At totoo, kahit tignan mo ngayon sa mga balita, hindi naman lumabas ang pangalawang Pangulo, no? Pero siya ang naging paksa ng mga talakayan sapagkat yung inaasahan, una, ay dapat pupunta siya dyan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, hindi na po ito natuloy. Kaugnay ito nung ipinail na complaint, di ba? Yes. Na tungkol dun sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng presidente. Na dapat ay siya magpaliwanag. Oo, yes. Ano ba ang konteksto? Ano ba ang mga nilalaman nung talagang ipinahayag niya na ang naging paksa nga dyan ay naging pagbabanta sa first couple at saka sa buhay ni Speaker Martin Romualdez na soon. At noong isang araw nga, natalakay natin yan, ang talagang pinag-ugatan, gaya ng pinupuntot, pinabanggit ni Kong Dante, ano ba ang naging dahilan, anong nagbunsod sa pangalawang Pangulo para ibulalas niya ang mga katagang ito? Kong, tama po ba kami? Alam mo, yun kasi yung pinaka dapat na tingnan mo ng mabuti. Alam, pinag-uusapan kasi yung usok eh. Usok? Yung pinagmulan ng usok, dapat yun ang dapat na siya sa atin. Dapat yun ang pag-usapan. Ang palagi natin sinasabi, gaano ba ang mararamdaman ng isang tao, halimbawa, kung yung halos yung buong daigdig na ang pasan-pasan mo. Opo. O kaya yung kalaban mo halos ganun na rin kalaki. Samantalang kung titingnan mo ay ano bang nagawang kasalanan? Ang pinag-uusapan lang ay confidential funds. Hindi ba? Bakit kinakailangang usigin ang kanyang opisina samantalang yung ibang opisina na halos 400 ang nabigyan ng ganong klaseng pondo at nabigyan din ng audit observation memo ng COA, bakit siya lamang ang tanging inusig? Opo. Bakit siya lamang ang inilagay sa microscope at ito ngayon ay gumawa ng pagsisiyasat ang House of Representatives sa pamamagitan ng good government at dito siya ngayon uusisain sa kanilang palagay na ang pag-uusisa ay in aid of legislation. Samantalang wala namang malinaw na legislation ang lumalabas kung ang pag-uusapan ay yung ginagawa nilang pag-iimbestiga. Ito yung dapat na pag-usapan. Bakit po yung mahigit na 350 or so, mga 400 ang average
na pinagbigyan po ng confidential funds ay hindi po tinawag ng House of Representatives. Aha. Di ba dapat sagutin muna yon? Yun ang nga po, Kong. So, lumalabas mahigit 400 in average yung nabigyan ng confidential funds. Pero isa lang pinag-iinitan. Oh. Wala naman silang sinasagot eh. Kung tayo'y gumagawa talaga ng isang mabuting batas, isang batas na ito'y makakatulong sa atin, Opo. sa buhay ng ating bansa. Bakit ang gagawin mo lamang experiment ay yung opisina ng Vice President Aha. kung hindi ka namumulitika? Teka lang ko, yung punto na yan. Kasi maganda rin yung puntong pinalutang ni Kong Ray Acop Kong. Nung binanggit niyo po yan, di ba parang sa bandang huli, may sinabi siyang, oo nga, maaari niya, wala tayong nagawang batas, pero sa darating na pagkakataon, itong anyang na pag-uusapan, ay pwede naman anyang gamitin na maging basihan sa mga gagawing batas in the future. Hindi ganun eh. Ganun ho ba? Hindi ganun ang patakaran. Kung isasaalang-alang natin ang mga pagdesisyon ng Korte Suprema, Opo. kinakailangan meron ng nakabalangkas na panukala na batas. Okay. Dapat meron ng contemplation ng isang legislative measure. Kasi kung hindi ganon, paano mo malalaman kung sino-sino ang ipatatawag mo? Opo. Ito yung lagi sinasabi ni Kong Marcoleta na dapat bago mag-hearing, meron ng proposed legislation para alam kung sino yung mga resource person na i-invite. Kung hindi ganon, paano mo malalaman kung ano-anong itatanong mo? Lahat kasi ng pagtatanong mo may kinalaman doon sa pagsasagawa ng batas na pinapanukala mo. So, ang posisyon ko palaging ganon. Opo. Sa pagdesisyon ng Korte Suprema, Jen Nelson, kung pagbinasa nating lahat yun, kaya ka mayroong power of contempt eh. Saan ang galing yung power of contempt? Opo. Ito ay kaugnay nung karapatan ng Kongreso na magpatawag ng taong kakasangkapanin alang-alang doon sa paggawa ng batas. As Kaya nga resource in person. aid of legislation. Ipatatawag as resource person. As resource persons Opo. talaga. Oh. Ngayon, kapag ka walang nakaambang batas, kapag Opo. walang batas na nakapanukala na, sino tatawagin mo? Oho. Di parang ikaw pumapana sa dilim. Ngayon, kung hindi Ang moro-moro lang kung ano ang mangyayari kapag gano'n. mo rin alam kung anong batas ang iniisip mo, anong tanong itatanong mo? Opo. Kasi kukumplituhin mo lang yung batas, nagpapatulong ka lang eh. Wala ang ating Ito, video. pag-usapan natin yung power of contempt. Sabi ng Korte Suprema, hindi makaiiwas ang isang tao Opo. na humarap sa pagdinig in aid of legislation kung ang taong yun ay makatutulong para ikumpleto yung batas na pinapanukala ng Kongreso. Hindi Sapagkat pala pwedeng yun ay tanggihan. kaugnay ng kanilang tungkulin. Ang tungkulin, gumawa ng batas eh. Oho. So merong pagkakataon na nahihirapan sapagkat iniisip niya, kapag nakumpleto ko ba ito, anong impact nito? Oho. Ganong tao ang tatamaan nito? Ilang ngayon siyang medyo ano ito? So magpapatawag siya ng taong makakatulong sa kanya Oho. para liwanagin ang consequence ng gagawin niya. Kaya pala kung may kapangyarihan din ng Kongreso, ayaw mo, tumatanggi ka, pwede ka palang pilitin na dumalo. Pwede kang tumang ang merong impormasyon na pwede mong ibahagi para makumpleto namin yung batas na yun. Opo. Hindi ka makaiiwas doon. Pag hindi mo binigay yung impormasyon na yun, Opo. pwede kitang ipakulong. Iyon pala yun. Ano yung ginagawa nating, anong batas na ginagawa natin na pinipilit nating kumplituhin? Oho. Wala. At ang malungkot na Ang ginagawa nila, sila yung nag-o-audit. Oho. Isip-isipin mo naman. Ano po kanya? Nakikita niyo po yung kulay ng ballpen. Ano po bang ginamit na? Kuwan po yan eh. Felt tip. Ano? Napaka-technical pala yan. Iba, fountain pen po eh. Oho. Tapos kulay asulan niyo ito eh. Ano ba yung contemplated legislation? Tayo ba'y gagawa ng batas para ating pagtibayin kung anong klaseng ballpen ang ipipirma natin Oho. sa mga dokumentong pinipirmahan natin bilang opisyalis ng ating bansa? Sana malinaw yun, Jen. Opo. Mapipilit mo lang na may kukulong kita pag hindi mo binigay yung... Kasi siya lang ang makatutulong sa'yo. Kailangan yung legislation na yun. Oho. Yun ang limitasyon, Jen.
Opo. Hindi yung basta ka na lang nagpatawag ka doon eh. Ang saya-saya pa nilang magpakulong eh. Kapag ka ganun ang motivation dyan, pagka ganun ang layunin, hindi ka magiging masayang magpakulong dyan eh. Opo. Kasi ang layunin mo, makagawa ka ng batas, hindi yung magpakulong ka ng kapwa mo. Yun na nga. O nakita mo naman sa social media yung isa eh. Nung naipakulong niya, sasayaw-sayaw pa siya eh. Opo, at nag-fist bump pa doon sa... O doon lang makikita mo. Oo, kung nilapitan nung si Franz Castro, si Kong Akop, pagkatapos niya ipakulong si Laika Lopez, tuwan-tuwa pa. Yun ba yung layunin mo? Oo. Yung makapagpakulong ka? Akala ko ba gumagawa tayo ng batas? O yun ang una. Oho. Pagkatapos, ini-explain nung abogada, sabi, kailangan linawin natin, ito yung pinanggalingan pinagmulan ng eh. lahat. Opo, Ito yung pinanggalingan na lahat. Abogada yon. Sinasabi niya, hindi ko naman po sinasabi sa Commission on Audit na wag po kayong bigyan. Sinasabi lang po namin, Sir, pwede po bang tingnan nyo muna kasi hindi pa naman po final ang ginagawa ninyo eh. Oho. Paano po ang mangyayari nito? Sabi niya ganun. Kayo po yung nag-audit. Pagkatapos po, ang papeles ibibigay po niyo sa kanila. Sino po talagang mag-audit? Kayo po o sila? Merong prejudicial question sinasabi ko din. Opo. Ngayon, kagaya ng naipahayag ko kanina, doon sa college ng journalism din. Tama yung ginawa niya. Nagtatanong siya sapagkat yung audit observation memo, wala pang finality. Opo. Tungkulin nila yon. O kaya po lang ako nagtatanong, hanggang saan po ba ang bahagi nilang magtanong? Oho. Ang ginawa nila, you are, sabi niya, interfering the processes of this committee. Oho. Sinasagkaan mo. Parang pinipigilan mo ang trabaho namin. Hindi mo... Hindi nila kailanman nakita na silang unang nakialam din. Oho. Silang unang nag-interfere sa process ng Commission on Audit. Oho. O, sabi ko, kailangan pag-usapan natin ito. Ayaw nila ngayong pag-usapan din. Opo. Ina-avoid nila yung issue, direkta na makipag-debate sila sa akin para malaman natin. Oho. Ang pinasasagot nila ay hindi naman abogado. Oho. So, sabi ko sa mga bata kanina, Opo. paano mo i-navigate ang integrity ngayon? Oho. Saan mo kukunin ang katwiran dito? Hindi nila ipapublish sa mga dyaryo. Saan kayo mag-uumpisang kukuha ng source? So mapipilitan kayo kung sa ibang sources, let's say social media halimbawa. Maliligaw na po. Tapos sinasabi ninyo, walang regulasyon ang Trimedia, ang press, walang regulasyon. Meron silang code of ethics. Sinusunod ba yung code of ethics? Kung meron silang code of ethics, bakit hindi yung totoong nangyari ang isulat nila? Oho. Para sa kaalaman ng publiko. Nasaan na yung ethics nila? So yan po ang kailangan pong inabigate ninyong mabuti. Kasi alam niyo naman ko, ang media, makapangyarihan din. Fourth state tayo, Nelson, no? Kaya lumilitaw na napaka-importante ng media. platapormang ito. Oo, hindi ba? Kung saga ng mamamayan. Fourth estate kayo eh. Opo, sa ikaliliwanag ng maraming issue sana ko. Alam mo ba kung bakit kayo tinawag na fourth estate? Ano bang nakasaysayan yan ko? Bakit naging fourth estate nga ang media? Ikaw na ang magpaliwanag. Si Nelson, professor ito si Nelson. Dati kasi tatlo lang yung estate, Jen. Oo, tatlo. Nadagdagan ng isa. Simple pala ba? Medyo pala limin yung nga ng konti ko. Hindi kasi Bago. yan, Kaya pala ayaw kang imbitahin doon. haligi ng lipunan yan. Apat eh. Oo. Ganito kasi niyan. Hindi ba yung ang ating pamahalaan ay nababahagi sa tatlo? Opo. Oh, di ba? Executive, Opo, legislative, at saka judiciary. Opo. Ayan. Dahil nga sa kahalagahan ng media sa governance, sila yung nakatingin eh. Sila yung kung bakit bumabalanse, di ba? Oo. Parang inihanay ang media sa tatlong bahagi ng pamahalaan. Kaya tinawag ikayong pang-apat. Yes. Kaya tinawag kayong fourth estate. Sa mga tweet, napaka-importante ng role na gagalawan ng media. Totoo naman eh. Para sa isang media na aktibo, sa isang media na tapat, sa isang media na naiintindihan niya ang kanyang katungkulan, para sa ganoon ay mabantayan ang governance ng ating bansa. Sapagkat talagang kayo ang nakakakita at kayong mag-uulat. At nakakapagbigay kayo ng balanse rin. Na-check ninyo yung, kung minsan pati yung
mga katiwalian sa pamahalaan na check sapagkat nahayag sa mata ng tao. Napaka-importante ng gawain na yun. Ngayon, kapag ka yung role na yun ay nakulapulan na ng iba, sa mga tweet, yung pag na-navigate mo ng integridad, magkakaroon na rin ng problema. Paano ngayon? Masasalaula ngayon yung narrative na tinutuntun ng publiko. Kapag ka ang publiko ay hindi na-informahan at siya ay nalinlang, na-navigate ng interest ng iba. ay ang Napaling sa interest ng iba. Dito mo ipaling kanya. Yun, nako. Dito kanya-kanya yung paglakad mo rito kanya, hindi ka kanya mahihirapan katulad ni Jensi Marjal. Dito kanya ay, dito kanya kailanman ay hindi mo mararanasan ang pagtitiis ng isang Nelson Lubao. Ayun. O di ngayon, naganyak ngayon, nag-inganyo ngayon. Saan po ba papunta yan? Huwag ka na kanyang magtanong basta't ang importante ang paglakad mo. Tuntunin mo yan. Tuntunin mo ito. Yan, pero po yung aking konsensya, hindi na. Pabayaan mo muna yung konsensya mo. Inabigate mo ikang mabuti. Nako. Nandito ngayon ang pinakapunto dyan. Pagkatapos sasabihin nila, hindi, nagbanta ang pangalawang Pangulo. Yan. Bakit nga siya nagbanta? So dito ngayon ko, ipinakikita natin, kasi si BP Inday per se, mukhang matigas eh. Kumbaga, ito yung pinakaulo, kumbaga. Kaya ang pinipiga nila ng husto at talaga namang pinipersecute ng husto ay yung mga tao nakapalibot sa kanya para yung ulo, yun ang kanilang tinatarget talaga. Siyempre. Ayun. Ang buong akala nila, kapag ka itong mga ito ay kanilang napadugo, sisigaw itong mga ito. Ang kanilang pag-asa, akala mo ay gagawa, kahit ano isisigaw na. Walang iniwan sa isang tao na paggagawa ng affidavit. O kaya, ayan, tatakutin na limbawa. Kung hindi man ooperan ng napakaraming mga konsiderasyon, financial o anuman, material. Mapipilitan yung tao, halimbawa tinakot, nalagay sa alanganin ng buhay niya at buhay ng pamilya. Ito hindi pinapayagan ng korte. Di ba? Kaya kung minsan nakagawa siya ng affidavit, pero i-repudiate niya yun. Tatalikurin niya sa bandang huli. Speaking of bagay na nasun, ano pala nangyari kay Garma? Akala ko iuwi na sa Pilipinas. Ba't hindi na nakauwi, no? Ayun nga sinasabi natin. Di ba si Alice Guo, nahuli kahapon, kinabukasan na iuwi Bakit agad? Bakit itong si Garma parang hindi ata... mukhang may problema sila dyan, Jen. Ganun ba? Anyway. Pero eto muna ha. Kasi ito yung bago. Jen. Merong... Hindi, akala ko pasisinag muna natin yung pangalawang... Ayun, andyan na ba? Ready na? Ready na? Direct? Kasi dalawang slides eh. Yung isa, diniscuss ko na. Hindi ko lang binabanggit kung sino yung tao ron. Pero para may idea na ako kung ano ha? Alam ko naman, palagi kang may idea. Alam mo naman tayo. Yan, so hanggang dito lang po muna. So lumalabas po na napakarami palang nabigyan ng confidential funds. Paki-like and share na lang po ang video na ito para maraming makapanood. Salamat po.